ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Madam Chair, can we begin the video again because the audio was not clear at Please the beginning. replay and please max the volume. Mai-impeach na ba si Vice President Sara Duterte? Matapos ang mainit na serye ng mga pagdinig, nagkaroon ng unanimous vote ang mga miyembro ng House Committee on Justice na may sapat na ebidensya o probable cause ang mga impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Tuluyan na bang mapapatalsik si Inday Sara sa kanyang pwesto? Kung magkataon, paano na ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo para sa 2028 elections? Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Nahaharap ngayon sa mga reklamong graft, corruption at betrayal of public trust si VP Sara. Pero bukod sa usaping pera, mainit ding tinatalakay ang umunoy pagbabanta ni Sara sa buhay ni PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sa clarificatory hearing ng House Committee on Justice nitong April 22, naglabas ng resibo ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagpapakita ng mahigit 6.77 billion pesos na kabuuang transactions mula 2006 hanggang 2025 na naiuugnay kay Duterte at sa asawa niyang si Attorney Mans Carpio. Ang Vice Presidente ay may pananagutan na ibalik ang 73 million plus 375 million, total of 448 million sa ating National Treasury. Sa pinakahuling pagdinig ng Kongreso, naniniwala ang mayorya na may probable cause sa mga reklamo. Ibig sabihin, uusad ang proseso ng impeachment. Ang malaking tanong ngayon, what's next? Step 1. Gagawa ang committee ng report at formal resolution of impeachment. Step 2. Aakyat ito sa plenaryo para pagbotohan ng lahat ng miyembro ng Kamara. At Step 3. Kailangan ng 1/3 vote ng lahat ng mga mambabatas. Step 4. Kapag nakuha ang botong ito, opisyal nang impeach si VP Sara sa Kamara at aakyat na sa Senado ang kaso. Dito na magsisimula ang impeachment trial. Ang Senado magko-convene bilang impeachment court. Ang mga senador ang tatayong senator judges at ang Chief Justice naman ang mamumuno sa paglilitis, habang ang mga mambabatas mula sa House ang magsisilbing prosecution panel. At sa dulo ng trial, boboto ang mga senador. Kailangan ng 16 na botong guilty para matanggal si Sara Duterte sa pwesto. Kung hindi, mananatili siyang Vice Presidente. Maaari rin siyang patawan ng perpetual disqualification o pagbawalan na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno habang buhay. So pwedeng goodbye 2028 elections na ito para kay Sara na kamakailan lang ay nagdeklara na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 na nangunguna pa man din sa presidential surveys. Kaya giit tuloy ng kanyang mga taga-suporta, ang lahat ng ito ay politically motivated para harangin ang kanyang pagtakbo. Bukod dito, posible ring maharap si Sara sa mga kasong kriminal tulad ng plunder o graft sa mga regular na korte. Kung mabakante ang pwesto, ang Pangulo ang magno-nominate ng bagong Vice President mula sa mga nakaupong miyembro ng Kongreso. Ito ay kailangang kumpirmahin ng mayorya na parehong kapulungan. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang lahat ng hakbang na ito ay may bahid politika. Pero para sa kanyang mga kritiko, pananagutan ito sa matitinding aligasyon laban sa kanya. Sa gitna ng magkasalungat na pananaw, ang tanong, ano ang kahihinatnan nito hindi lang para sa isang opisyal, kundi para sa isang bansa? Ito po ang Papa P ng Digital Media. Piolo Velus po, para sa FYP, for your perspective.